Sa mga subscriber at followers ko na nagtatanong kung anong magandang gaming phone around 10K, ito ang marerecommend ko sa inyo, ang Nubia Neo 2 5G. Sa chipset, gumagamit to ng pinakabagong Unisoc T820 5G. Matagal naghari sa ganitong price range ang G99 pero sa pagkakataong to, mas lamang ng konti ang T820 5G kung pag-uusapan ng CPU at gaming performance. Meron tong Antutu score na around 530,000. Meron tong 6.72-inch IPS LCD, 120Hz refresh rate, 392 ppi at 240Hz sampling rate. Dating sa quality ng display, pasado to para sa akin. Yun nga lang kung manonood ka ng Netflix, naka L3 lang kaya hindi mo mapapanood ang Full HD at HD. Pero kung social media at YouTube, pwede naman. Ayun naman pag-usapan natin ang gaming. Sa CODM merong high frame rate at medium graphics, consistent sa 60 FPS at smooth na smooth. Dating sa Warzone, naka low graphics at playable naman, naglalaro ang FPS sa 30 hanggang 40. Pagkatapos ng dalawang laro, nasa 42 degrees Celsius which is normal yung ganyang temperature. Para sa PUBG, naka-smooth at extreme. Sa ganitong setting, wala kang magiging problema. Sa mabibigat na games gaya ng Genshin Impact, naka-medium graphics at 60 FPS, malalaro mo to ng maayos at ranging yung FPS sa 30 hanggang 40. Kayang-kaya din nito ang Asphalt 9. Sa ML, available ang ultra graphics at ultra frame rate which is malaking advantage to. Sa iba kasi na may ganitong price, hindi pa optimized kaya mas mababa yung graphics or frame rate. Kung mahilig ka naman sa mga FPS games gaya ng Warzone o CODM, sobrang laking tulong ng shoulder trigger button. Nakakagulat lang dahil nilagay nila sa isang budget phone na kadalasan mo lang kasing makikita ang ganitong feature sa device na 25K pataas gaya ng ROG phone. Nilagay ko na nga din pala yung link sa description kung saan mo to mabibili at official yan. Hindi ka din mabibitin sa paglalaro dahil sa 6,000 mAh battery at 33 watts charger. Dagdag mo pa pala ang bypass charging na ang ibig sabihin ay safe mong magagamit ang device mo kahit naka-charge pa yan. Kaya kung ikaw yung taong tumatagal talaga sa paglalaro, magandang feature to para sa'yo. Tuwa ko nga pala ang channel na to para sa mga taong katulad mo na naguguluhan kung anong best smartphone ang pwede mong bilhin sa budget mo. Kaya mag-subscribe na at i-comment ang budget mo para matulungan kitang mahanap ang smartphone na bagay sa'yo. Sa camera, meron tong 50 megapixel at 2 megapixel. Kaya mag-video recording ng 1080p at 30 fps. Sa picture quality, hindi na masama para sa price at sa video naman wala tong stabilization kaya medyo shaky ang kuha. Overall, marerecommend ko ang phone na to dahil nakikitaan ko ng value for money. Mabibili ang 8GB RAM at 256GB storage sa presyong 10,100 pesos. Kung kulang naman ang budget mo sa 10K, pwede kang mag-adjust pababa at kunin mo ang Itel RS4. Nasa 6,299 pesos yan. Kung may extra ka naman at gusto mo pa ng mas malakas na chipset at AMOLED display, andyan ang Poco X6 5G at may presyong 13,990 pesos. Sana nakatulong sa iyo ang video na to at pakisuportahan naman ang ating channel sa pamamagitan ng pag-subscribe o pag-follow para naman makagawa pa tayo ng iba pang ganitong video para mas marami pa tayong matulungan sa pagpili ng tamang smartphone. Ito naman ang mga bestseller na budget phone ngayong 2024.